Nang pumasok ang 31 taong gulang na si Ricardo Santos sa pinaka-eksklusibong talyer ng mga sasakyan sa Porto, 6 na buwan na siyang walang trabaho at may 20 euro na lang sa kanyang bulsa. Desperado siya at handang tumanggap ng kahit anong trabaho. Ngunit tiningnan siya ng blondang babae na may suot na beige na coat na para bang hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Ang pangalan niya ay Rosemary Bautista. Siya ang tagapagmana ng isang kayamanang nagkakahalaga ng 200 milyong euro at sa loob ng nakaraang buwan, ang kanyang pulang Ferrari ay nakatingga sa talyer na yon. Wala ni isang mekaniko ang nakapag-ayos nito. Ilan sa pinakamahuhusay na espesyalista sa Portugal ang sumubok at nabigo. Sinibak ni Rosemary ang mga eksperto na may dekada-dekadang karanasan, dala ng matinding pagkadismaya sa kanilang kawalan ng kakayahan. At ngayon, nakatayo siya roon, minamaliit si Ricardo. Ang kanyang mga bota ay lupaypay, may pasan na backpack na pangmilitar, na parabang isa lamang itong malupit na biro. Ngunit ang hindi alam ni Rosemary ay ang lalaking ito, ang estrangherong handa na niyang itaboy ng walang pag-aalinlangan, ang nag-iisang tao sa buong bansa na kayang tuklasin kung ano talaga ang sira ng kanyang Ferrari. At ang hindi rin maisip ni Ricardo ay ang pag-aayos ng marangyang sasakyang iyon ay hindi lamang magbabago ng sarili niyang buhay, kundi babaligtarin din ang mundo ni Rosemary, sapagkat madalas pagtagpuin ng tadhana ang mga taong tila hindi kailanman dapat magtagpo. At ang talyer na iyon na nakatago sa gilid ng porto ay malapit ng maging entablado ng isang kwentong hindi kailanman malilimutan ng sinuman. Ang Precision Motors ay hindi karaniwang garahe. Matatagpuan ito sa isang gusaling pang-industriya sa Maya sa labas lamang ng porto at may reputasyong kakaiba sa lahat. Kapag nagkaroon ng problema ang mga Ferrari, Lamborghini at Bentley, dito sila dinadala. Malinis na malinis ang lugar. Ang mga pader ay pininturahan ng perpektong puti. Ang mga sahig ay kumikislap na parabang nililinis bawat oras. At ang bawat kasangkapan ay maayos na nakahanay sa makinang na estanting bakal na parabang inayos ng isang sundalo. Sa hangin ay may banayad na halong amoy ng mamahaling langis ng makina at isang marangyang pabango. Dahan-dahang itinulak ni Ricardo ang pintuang salamin, nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala na siyang trabaho mula nang magsara ang garahe na kanyang pinagtrabahuan sa loob ng 8 taon dahil sa krisis pang-ekonomiya. Ang dati niyang amo si Ginoong Manuel, isang 70 taong gulang na lalaki na nagturo kay Ricardo ng lahat ng alam niya tungkol sa mga makina, ay pumanaw dahil sa atake sa puso 2 linggo lamang matapos magsara ang garahe. Higit pa sa trabaho ang nawala kay Ricardo, nawalan siya ng isang guro, isang taong itinuring niyang ikalawang ama. Ngayon, sa edad na 31, may gusot na maitim na buhok na hinahampas ng hangin at balbas na hindi dahil sa uso, kundi dahil wala siyang pambili ng labaha. Nakatayo siya sa gilid ng Pag-asa. Nakasuot siya ng puting sando na halatang lumana, abong pantalon na pudpud sa tuhod, at mga botang tila anumang sandali ay maghihiwalay. Sa kanyang likuran ay pasan niya ang isang lumang backpack na istilong militar. Sa loob nito ang tanging mga bagay na natitira sa kanya. Ilang kasangkapang minsang ibinigay sa kanya ni Ginoong Manuel, isang pamalit na damit at isang lumang litrato ng kanyang ina. Ang kanyang ina, si Teresa Santos, ay nasa isang tahanan para sa matatanda sa kampanya, lumalaban sa Alzheimer's. Isang sakit na unti-unting binubura ang kanyang mga alaala. Binabayaran ni Ricardo ang gastusin sa tahanan gamit ang huli niyang ipon. Ngunit ngayon halos ubos na ang pera. 20 euro na lamang ang natitira sa kanya at 3 buwan na siyang hindi nakakapagbayad sa tahanan. Kung hindi siya agad makakahanap ng trabaho,
Ililipat ang kanyang ina sa isang pampublikong pasilidad kung saan mas malala ang magiging pag-aalaga. Sa nakalipas na ilang linggo, napuntahan na ni Ricardo ang bawat garahe sa Porto. Sa bawat pagkakataon, iisa lang ang sagot na natatanggap niya. Walang bakanteng trabaho. Hirap ang ekonomiya. Bumalik ka na lang sa susunod na buwan, palagi nilang sinasabi. Ngayon, iisa na lamang ang natitirang lugar, ang Precision Motors. Matagal niya itong iniwasan dahil pakiramdam niya ay napakalayo nito sa kanyang antas. Ngunit kapag nasa pinakailalim ka na ng buhay, ang takot ay nagiging tapang at wala nang mawawala kay Ricardo. Sa loob, mas kahanga-hanga ang talyer kaysa sa kanyang inaasahan. 4 na marangyang sasakyan ang naroon. Bawat isa ay nasa iba't ibang yugto ng pagkukumpuni. Isang Porsche 911 ang nakataas sa hydraulic lift. Bukas ang hood ng isang Maserati. May Aston Martin na naghihintay ng piyesa. At sa gitna, parang reyna ng silid, nakatayo ang isang makinang na cherry red Ferrari 488 GTB. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw na halogen para itong duguan. Katabi ng Ferrari ay isang babaeng parang hinango sa pabalat ng fashion magazine. Mga 35 taong gulang, may blondeng buhok na nakapusod ng perpekto na lalong nagpapatingkad sa kanyang kumikislap na hikaw na diamante. Nakasuot siya ng beige na cashmere coat sa ibabaw ng puting blusang seda, maayos na tabas na pantalon na kulay krem at matataas na takong na malakas ang tikwas sa makinang na sahig, parang putok ng baril. Sa isang kamay ay may bitbit siyang handbag na mas mahal pa kaysa sa lahat ng ari-ariang kailanman ay nagkaroon si Ricardo. Sa kabila, hawak niya ang telepono. Pasigaw na nagsasalita habang lalong tumitindi ang kanyang pagkainis. Ang manager ng talyer, isang kalbo at pawisang lalaki na ang pangalan ay Roberto, ay nakatayo sa malapit, nakayuko na parang batang pinapagalitan. Habang papalapit si Ricardo, narinig niya ang ilang piraso ng mainit na usapan. 30 araw. Walang kwenta. May hiya ang ama ko. Demanda na milyon-milyong euro. Isinara ni Rosemary Bautista ang tawag sa isang dramatikong kumpas ng kamay. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Hinarap niya si Roberto at mariing tinanong kung ilang tinatawag na eksperto pa mula sa iba't ibang panig ng Europa ang kailangang dalhin bago malaman ng kahit sino kung bakit ayaw umandar ng kanyang Ferrari. Nagkakahalaga iyon ng 300,000 euro. Huling regalo iyon ng kanyang ama bago ito pumanaw at sa loob ng isang buong buwan, walang sino man ang nakapag-ayos nito. May ibinulong si Roberto tungkol sa masalimuot na electronics, mga piyesang Italiano at malilinis na diagnostic report, ngunit ayaw ni Rosemary ng mga dahilan. Resulta ang gusto niya. Doon niya napansin si Ricardo. Dahan-dahang bumaba ang tingin niya mula sa magulo nitong buhok hanggang sa wasak na mga bota. Puno ng pagkasuklam ang kanyang mukha na para bang may mantsang dumikit sa kanyang designer na coat. Tinanong niya sa malamig na tono kung sino siya at bakit naroon siya sa kanyang talyer. Mabilis na sumagot si Roberto, sinabing hindi niya kilala ang lalaki at inakalang isa lamang itong naghahanap ng trabaho. Nangako siyang paalisin ito agad. Ngunit bago pa siya makakilos, humakbang si Ricardo at nagsalita, kalma, matatag at magalang ang kanyang tinig. Ako po ay mekaniko. 15 taon na akong nagtatrabaho sa mga sasakyan. Tatanggapin ko po ang anumang trabaho sa anumang sahod. Isang pagkakataon lang po ang hinihingi ko. Tumawa si Rosemary, isang matalim at nagyayalong tawa na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ipinaalala niya na nasuri na ang sasakyan ng pinakamahusay na mga espesyalista ng Ferrari sa Europa, mga profesional na naniningil ng 500 euro kada oras. At ngayon, isang palaboy na may backpack ang mag-aalok na gawin ng hindi nila nagawa. Halos katawa-tawa iyon. Umakyat ang hiya sa batok ni Ricardo, ngunit hindi siya umiwas ng tingin.
Naalala niya ang sinabi noon ni Ginoong Manuel, ang pagiging mahirap ay hindi nag-aalis ng dignidad kung paano mo dalhin ang sarili mo ang mahalaga. Kaya mahinahon niyang hiningi ang 5 minuto upang masilip ang makina. Kung wala siyang makita, tahimik siyang aalis at hindi na manggugulo. Nagsimula nang tumutol si Roberto, ngunit pinigilan siya ni Rosemary sa isang kumpas ng kamay. May kung anong nakita siya sa mga mata ni Ricardo, isang kakaibang halo ng katahimikan at desperasyon. Marahil iyon o marahil ay ubos na ang kanyang pasensya at naisip niyang kahit ang pinakabaliw na ideya ay sulit subukan. 5 minuto, sabi niya, walang hihigit pa. Lumapit si Ricardo sa Ferrari na may paggalang na para bang isang obra maestra ang kanyang lalapitan. Marahan niyang hinaplos ang mga kurba nito, dinama ang perpektong mga linya at ang makinis, walang kapintasang pintura. Pagkatapos binuksan niya ang hood at yumuko sa makina na parang doktor na sumusuri ng pasyente. Sa loob ng 3 minuto, wala siyang hinawakan, nagmasid lamang siya, nakinig ng mabuti, nagpalitan ng tensyosong tingin sina Rosemary at Roberto. Tumigil sa ginagawa ang ibang mga mekaniko, pinagmamasdan si Ricardo na may kalahating ngiti at nakataas na kilay, aliw na aliw sa eksena. Pagkatapos, may ginawa si Ricardo na hindi inaasahan. Mula sa kanyang lumang backpack, inilabas niya ang isang mekanikal na stethoscope, isang klasikong kasangkapan na matagal nang ibinigay sa kanya ng kanyang mentor. Maingat niyang inilapat ito sa iba't ibang bahagi ng makina habang may pag-aatubili, iniabot ni Roberto ang susi. Inikot ni Ricardo ang ignition. Umubo ang makina ngunit hindi umandar, gaya ng nangyari sa loob ng 30 araw. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga kamay sa pantalon at buong kumpiyansang sinabi, hindi makina ang problema. Ang sira ay nasa anti-theft system. Ipinaliwanag niya na may malamang na nagtangkang magnakaw ng sasakyan at nagalaw ang sistema na nagdulot ng isang napakaliit na short circuit sa immobilizer module. Iyon ang dahilan kung bakit walang lumalabas na error sa electronic diagnostics dahil sa maling bahagi sila naghahanap. Bumigat ang katahimikan sa silid, parang maririnig mo ang tibok ng mga puso. Nakatitig si Rosemary sa kanya, hindi mabasa ang kanyang mukha. Si Roberto naman ay tila nakakita ng multo. Nagpatuloy si Ricardo, kung may tamang mga gamit kayo, maayos ko ito sa loob ng halos 2 oras. Hindi pa tuluyang sunog ang module. Kailangan ko lang ikabit muli ang ilang wire at i-reset ang sistema. Hindi naman ito ganoon kakomplikado. Kailangan mo lang malaman kung saan titingin. Paano ka nagiging ganun kakumpiyansa kung wala ni isa sa kanila ang nakakita ng problema? Malamig na tanong ni Rosemary. Kalmadong sumagot si Ricardo. Ang mga eksperto ng Ferrari ay naghahanap ng mga problemang pang-Ferrari. Ako, maraming taon akong nagtrabaho sa isang maliit na garahe sa komunidad. Doon, lahat ng klase ng sasakyan at lahat ng uri ng problema ang nakikita namin, lalo na pagkatapos ng mga tangkang pagnanakaw. Alam ko ang mga palatandaan. Nanatiling tahimik si Rosemary sa loob ng ilang sandali. Nabawasan ang yabang sa kanyang tinig, ngunit nanatiling malamig ang kanyang tono. Mayroon kang 2 oras, sabi niya. Kapag umandar ang sasakyan, mag-uusap tayo. Kapag hindi, tatawag ako ng seguridad. Tumango si Ricardo at agad na nagtrabaho. Hindi niya alam na ang 2 oras na iyon ang tuluyang magbabago ng kanyang buhay. Sa loob lamang ng 90 minuto, tapos na ang lahat. Bumalik si Rosemary sa mismong sandaling ibinababa ni Ricardo ang hood. Inikot niya ang susi sa ignition. Umungal ang makina, makinis, malakas at buhay. Parang mabangis na hayop na sa wakas ay nagising mula sa mahabang pagkakatulog. 30 araw, dose-dose ng mekaniko, libu-libong euro ang nagastos. At isang lalaking walang trabaho ang lumutas ng misteryo sa loob ng wala pang 2 oras.
Hindi ang pagkakaayos ng sasakyan ang ikinagulat ni Ricardo, kundi ang reaksyon ni Rosemary. Hindi siya ngumiti, hindi man lang siya nagpasalamat. Sa halip na puno ng luha ang kanyang mga mata habang marahan niyang ipinatong ang kamay sa hood, na para bang hinahaplos ang isang taong matagal na niyang nawala. Pagkaraan, mabilis niyang pinunasan ang mga mata at itinuwid ang sarili, itinago ang anumang bakas ng emosyon. Kailangan ko ng isang punong mekaniko para sa fleet ng mga sasakyan ng kumpanya, sabi niya, nanginginig ang tinig ngunit matatag. Palaging sinasabi ng ama ko na madaling makita kung sino ang may tunay na talento. Ang sino mang magpapakita ng ganong pag-aalaga sa aking Ferrari ay karapat-dapat bigyan ng pagkakataon. Napatigil sa pagsasalita si Ricardo. Pumasok siya roon na handang magwalis ng sahig kung iyon ang kailangan para matanggap. Ngayon, inaalok siya ng isang mataas na posisyon. Oo, sa wakas ay nasabi niya na oo, tinatanggap ko. Ngunit wala pang ideya si Ricardo kung ano ang nakatago sa likod ng pulang Ferrari na iyon. Si Antonio Bautista, ama ni Rosemary, ay isang taong nagsimula sa wala. Anak ng mahihirap na magsasaka sa Alentejo, dumating siya sa Porto sa edad na 18 na may dala lamang na karton na maleta. Tinanggap niya ang anumang trabaho, dahan-dahang umaangat, hanggang sa maitayo niya ang isa sa pinakamalalaking kumpanya ng logistics sa bansa. Ngunit habang umaangat ang kanyang karera, gumuho naman ang kanyang personal na buhay. Nang iwan siya ng kanyang asawa, mag-isa niyang pinalaki si Rosemary. Binawi niya ang kanyang kakulangan sa oras sa pamamagitan ng mamahaling mga regalo. At habang lumalaki si Rosemary, natutunan niyang mag-ingat. Mabait ang mga tao kapag may gusto silang makuha. Kaya nagtayo siya ng mga pader upang protektahan ang sarili. Inilalayo ang lahat. Nang madiagnose si Antonio ng kanser, sinubukan ng mag-ama na muling magtagpo matapos ang maraming taong katahimikan. Ang Ferrari ang huli niyang regalo, paalala ng pangarap na minsan niyang inalagaan bilang isang batang lalaki na nagtrabaho bilang katulong ng mekaniko. Sa loob ng glove box, nag-iwan siya ng isang liham. Doon, humingi siya ng tawad kay Rosemary at nakiusap na huwag hayaang gawing mailap ng kayamanan ang kanyang pagkatao. Kaya nang masira ang Ferrari, hindi lang galit ang naramdaman ni Rosemary. Takot iyon, takot na mawala ang huling tunay na bahagi ng kanyang ama. Walang alam si Ricardo sa lahat ng ito nang tanggapin niya ang trabaho. Hindi niya alam na ang kanyang buhay ay malapit nang magbago sa mga paraang hindi niya kailanman maiisip. Mahirap ang mga unang buwan. Nagsimulang magtrabaho si Ricardo sa pribadong garahe ng Bautista Logistics, isang pasilidad na nagpapaliit sa Precision Motors. May access siya sa pinakamodernong mga kagamitan, mga diagnostic system na mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay at isang fleet ng mga marangyang sasakyan kabilang ang Ferrari ni Rosemary. Ngunit nanatiling mailap si Rosemary, nagbibigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng kanyang assistant, nagpapadala ng mga tagubilin sa email at dumadalaw lamang para sa maiikling inspeksyon. Hindi mabasa ang kanyang mukha. Hindi ito ininda ni Ricardo, malaki ang kanyang sahod at sa wakas ay nabayaran niya ang mga utang sa nursing home ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, mahimbing siyang nakakatulog sa gabi, wala na ang bigat ng pag-aalala. Hanggang isang gabi ng Nobyembre, nagbago ang lahat. Gabi na si Ricardo nang magtrabaho, inaayos ng mabuti ang Ferrari matapos makarinig ng isang kakaiba ngunit mahinang tunog. Wala namang seryoso, isang maliit na adjustment lang, ngunit tinrato niya ang sasakyan na parang sagrado. Bandang 11:00, narinig niya ang mga yabag na umaalingaw-ngaw sa garahe. Lumabas si Rosemary sa pintuan, ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba siya. Walang makeup, nakalugay ang buhok, nakasuot lamang ng simpleng sweater at jeans. Mas bata ang hitsura niya, mas malambot, at umiiyak siya.
Tumayo si Ricardo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa lahat ng panahong kilala niya si Rosemary, hindi pa niya ito nakitang ganoon, mahina, bukas. Ayos ka lang ba? May kailangan ka ba? Maranyang tanong. Hindi agad sumagot si Rosemary. Lumapit siya sa Ferrari at sumandal dito na para bang kailangan niya ang lakas nito upang manatiling nakatayo. Nang sa wakas ay nagsalita siya, hilaw ang kanyang tinig. Anibersaryo ngayon ng pagkamatay ng ama ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako pumunta rito. Gusto ko lang mapalapit sa sasakyan. Walang sinabi si Ricardo. Hindi siya nag-alok ng mga gasgas na salita o hungkag na pang-aliw. Sa halip, tahimik siyang umupo sa malamig na sahig ng garahe at sininyasan siyang maupo rin. Nagatubili si Rosemary, ngunit sa pagbasag sa marahil ay maraming taong katahimikan ng damdamin, umupo siya sa tabi niya at nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, ang mga taong puno ng kalungkutan, kung paano niya tinuruan ang sarili na huwag umasa kaninuman dahil palaging may nang-iiwan. Ibinahagi niya ang kanyang mga takot sa pamumuno ng kumpanya, ang pagdududa kung sapat ba siya, at ang pakiramdam na ang lahat sa paligid niya ay naghihintay lamang na siya'y magkamali. Handa nang agawin ang lahat ng itinayo ng kanyang ama. Ikinuwento rin niya ang maskarang suot niya araw-araw at kung gaano iyon kapagod ang magpanggap na hindi siya nasasaktan, at si Ricardo ay nakinig, tahimik, buo ang pansin, walang pagputol. Nang matapos siyang magsalita, si Ricardo naman ang nagbukas ng kanyang damdamin. Ikinuwento niya si Ginoong Manuel, ang lalaking higit pang naging ama niya kaysa sa kanyang tunay na ama na umalis nang siya'y bata pa. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina na unti-unting nawawala ang sarili dahil sa Alzheimer's, kung paanong minsan ay napagkakamalan siyang yumaong asawa nito tuwing dumadalaw siya. Ibinahagi rin niya ang pakiramdam ng ilang buwang walang trabaho, ang pagkain ng minsan lang sa isang araw para makatipid, at ang hiya na naramdaman niya nang pumasok siya sa isang marangyang talyer kung saan halatang-halata na hindi siya nababagay. Walang romansa ng gabing iyon, walang halik, walang pangako. Dalawang tao lamang, kapwa may mga sugat na hindi nakikita, na magkatabing nakaupo sa isang tahimik na garahe at unti-unting nauunawaan na ang sakit ay walang pinipiling mayaman o mahirap. Isang marupok na ugnayan ang nabuo sa pagitan nila, kasing delikado ng sinulid na sutla, ngunit totoo. Pagkatapos ng gabing yon may nagbago. Mas madalas nang bumisita si Rosemary sa garahe. Minsan may dahilan, may problema ang isang sasakyan o kailangang ipasuri. Minsan naman, wala siyang dahilan. Hindi man sabihin ni Ricardo ng malakas, nahuhuli niya ang sarili na inaabangan ang mga pagdating nito. Mas maliwanag ang talyer tuwing pumapasok si Rosemary. Hindi nakaligtas sa pansin ng iba ang kanilang unti-unting paglalapit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa Bautista Logistics, may mga usapang patago. At hindi lahat ay masaya. Isa na rito si Roberto Vega, ang CFO ng kumpanya. Isang lalaking nasa 50 taong gulang kasama ni Antonio Bautista mula pa sa simula, at naniniwalang siya ang dapat humalili sa kumpanya, hindi si Rosemary. May galit siya rito dahil sa edad nito, dahil babae ito, at higit sa lahat dahil minana nito ang sa tingin niya ay nararapat na mapasa kanya. Nang ipaalam sa kanya ng kanyang mga tauhan ang tungkol sa mga gabing pagbisita ni Rosemary sa garahe, nakita ni Roberto ang kanyang pagkakataon. Ngumiti siya, ngiting parang mandaragit na nakakita ng sugatang biktima. Isang Martes ng umaga nang bumagsak ang mga larawan sa mesa ng boardroom. Ipinapakita sa mga ito si Rosemary na pumapasok sa garahe sa gabi, umaalis makalipas ang ilang oras na magulo ang buhok, at nakaupo sa sahig katabi ni Ricardo sa isang sandaling tila personal.
Iginiit ni Roberto na patunay iyon ng isang hindi angkop na relasyon sa pagitan ng pangulo ng kumpanya at isang empleyado, isang bagay na naglalagay sa panganib sa imahe ng kumpanya at sa kakayahan ni Rosemary na mamuno. Malupit ang pulong na sumunod. Nakaharap ni Rosemary ang mga lalaking matagal nang ngumingiti sa kanya. Ngunit ngayon ay puno ng pagdududa at paghuhusga ang mga mata. Itinulak ni Roberto ang isang boto ng pagtuligsa, sinasabing kung hindi niya kayang paghiwalayin ang personal at profesional na buhay, hindi siya karapat-dapat mamuno. Ngunit hindi na tinag si Rosemary, tumayo siya at nagsalita ng may katahimikang pumuno sa silid. Oo, gumugol ako ng oras kasama si Ricardo Santos sa garahe, sabi niya. Nag-usap kami, naging magkaibigan kami. Siya ang kauna-unahang taong nagtrato sa akin bilang tao, hindi bilang isang naglalakad na bank account. Kung krimen niyon, tinatanggap ko ang pananagutan. Pagkatapos, hinarap niya si Roberto. At dahil pinag-uusapan na rin natin ang hindi angkop na asal, alam kong ilang taon mo nang ninanakaw ang pera ng kumpanya. May ebidensya ako, naghintay lang ako ng tamang oras para kumilos. Mukhang dumating na ang oras na yon. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Namumutla si Roberto habang iniaabot ni Rosemary ang isang dosye na inihanda ng kanyang legal team. Puno yon ng peking resibo, kahina-hinalang mga transfer at malinaw na bakas ng katiwalian. Lahat ay diretso sa kanya. Pagsapit ng hapon, inihatid na ng seguridad si Roberto palabas ng gusali. Nagkaisang bumoto ang board upang kumpirmahin si Rosemary bilang pangulo. Ngunit sa halip na magdiwang sa kanyang opisina, nagtungo si Rosemary sa garahe kung saan abala pa ring nagtatrabaho si Ricardo. Walang kaalam-alam sa mga nangyari. Ikinwento niya ang lahat, ang pulong, ang mga larawan, ang mga paratang. Tahimik na nakinig si Ricardo, sa kanya itinanong ang kinatatakutan niyang tanong, aalis ba ako? Nagdudulot ba ako ng problema sa iyo? Hindi nagatubili si Rosemary. Kapag umalis ka, mawawala ang nag-iisang tunay na bagay sa buhay ko. Wala akong pakialam sa kumpanya, sa pera o sa mga sasakyan. Maaaring maglaho ang lahat ng iyon bukas at magiging ayos lang ako. Pero ang mawala ka, iyon ang talagang masasaktan ako. Iyon ang unang pagkakataong pinahintulutan niyang sabihin ang tunay niyang nararamdaman. At iyon rin ang unang pagkakataong naglakas loob si Ricardo na halikan siya. Doon mismo sa garahe kung saan nagsimula ang lahat habang ang pulang Ferrari ang tahimik na saksi. Ang mga sumunod na buwan ay panahon ng pagtuklas. Dinalaw ni Rosemary ang nursing home at nakilala ang ina ni Ricardo, isang mabait na babae na madalas siyang napagkakamalan sa iba. Ngunit laging nagliliwanag ang mukha kapag dumarating si Ricardo. Si Ricardo naman ay unang beses na bumisita sa bahay ni Rosemary, isang malaki at umuugong sa katahimikan na mansyon, puno ng mga silid na hindi ginagamit. Unti-unti, natutunan nilang balansehin ang isa't isa. Natutunan ni Rosemary na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa mga mamahaling restaurant, kundi sa mga gabing pizza sa sahig ng garahe, nag-uusap hanggang magbukang liwayway. Natutunan naman ni Ricardo na kahit ang mayayaman ay maaaring makaramdam ng matinding kalungkutan at takot, at walang halagang kayang palitan ang kapayapaan ng isip. Pagkatapos, gumawa si Rosemary ng isang desisyong ikinagulat ng marami. Ibinigay niya ang kalahati ng kanyang personal na kayamanan sa isang foundation na itinatag niya bilang parangal sa kanyang ama. Layunin nito ang magbigay ng teknikal na pagsasanay sa mga kabataang mula sa mahihirap na komunidad upang mabigyan sila ng tunay na kasanayan at tunay na pagkakataon. Itinalaga si Ricardo bilang direktor ng programang pagsasanay sa mekanika.
Siya naman ngayon ang magtuturo sa iba ng mga aral na minsang itinuro sa kanya ni Ginoong Manuel. Minahal ng media ang kwento, ang milyonaryang tagapagmana at ang mekanikong walang trabaho, isang makabagong kwentong engkanto na nagbenta ng mga magasin. Tumanggi si Rosemary sa lahat ng panayam maliban sa isa, kung saan sinabi niya ang mga salitang mabilis na kumalat at naging viral. Ginugol ko ang buong buhay ko na napapaligiran ng mga taong may gustong makuha mula sa akin. Si Ricardo, ang unang taong gusto lang akong makasama. Wala siyang pakialam sa Ferrari, sa kumpanya o sa bank account. Ang mahalaga sa kanya ay ang makinig sa akin kapag umiiyak ako at patawanin ako kapag nakalimutan ko kung paano tumawa. Iyon ay walang katumbas na halaga. 1 taon nang lumipas, pumanaw ang ina ni Ricardo, payapa at walang sakit, napapalibutan ng pagmamahal na palagi niyang ibinigay bilang anak. Isa itong napakasakit na sandali, ngunit naroon si Rosemary sa bawat segundo. Sinusuportahan siya tulad ng pagsuporta niya kay Rosemary noong unang gabi sa garahe. Sa libing, hindi umiyak si Ricardo. Matagal na niyang natanggap ang pagkawala sa mga nagdaang buwan. Araw-araw siyang dumadalaw, kinakausap ang kanyang ina kahit hindi na siya palaging nakikilala nito. Ngunit nang hawakan ni Rosemary ang kanyang kamay at mangakong hinding-hindi na siya muling mag-iisa, doon tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat na sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, nakatagpo siya ng liwanag na hindi niya kailanman inasahan. 3 taon matapos ang araw na pumasok si Ricardo sa Precision Motors na nagmamakaawa para sa trabaho, ikinasal sila ni Rosemary sa isang payak at pribadong seremonya sa mga hardin ng foundation na may pangalang Antonio Bautista. Kaunti lamang ang mga panauhin, mga empleyadong naging kaibigan, ilang kamag-anak ni Ricardo at ang mga kabataang tinuruan niya ng mekanika sa ilalim ng programa ng foundation. Hindi nagsuot si Rosemary ng designer na damit na nagkakahalaga ng 50,000 euro. Sa halip, sinuot niya ang isang simpleng bestida na pagmamay-ari noon ng kanyang lola, isang babaeng magsasaka na hindi kailanman nakaranas ng yaman, ngunit ayon sa mga kwento ni Antonio, siyang pinakamasayang tao sa mundo. Si Ricardo naman ay nakasuot ng suit na binili niya mula sa kanyang unang buong sahod, ang nag-iisa at unang suit na nagkaroon siya sa buong buhay niya. Hindi lumabas sa mga magasin ng kasal dahil hindi sila nag-imbita ng media. Walang multimilyong euro na exclusive, walang mga photographer na nagtatago sa mga palumpong. Mayroon lamang 2 taong nagtagpo sa ilalim ng halos imposibleng mga pangyayari at piniling bumuo ng isang bagay na totoo sa mundong puno ng pagpapanggap. Naroon ang pulang Ferrari, siyempre, ipinilit iyon ni Rosemary. Pagkatapos ng seremonya, umupo sina Rosemary at Ricardo sa hood nito, gaya noong unang gabing magkasama sila at tumingin sa mga bituin sa ibabaw ng porto. "Masaya ang ama ko," marahang sabi ni Rosemary. "Ito mismo ang hiningi niya sa huling liham, na huwag kong hayaang ihiwalay ako ng pera sa mundo, na makahanap ako ng isang bagay na totoo." "Ipagmamalaki rin ito ni Ginoong Manuel," sagot ni Ricardo. Palagi niyang sinasabi na ang mabuting mekaniko ay hindi lang ang marunong mag-ayos ng makina, kundi ang nakauunawa na sa likod ng bawat sasakyan ay may kwento ng isang tao. Nagkaroon sila ng 2 anak sa mga sumunod na taon. Ang panganay, si Antonio, ay nagmana ng pagmamahal ng kanyang ina sa negosyo at nag-aral ng business management. Ang bunso, si Teresa, ay nagmana ng mahusay na mga kamay ng kanyang ama at ginugol ang maraming oras sa garahe, nag-aaral tungkol sa mga makina. Biro ni Rosemary, parang nawala sa kanya ang asawa at anak sa mga sasakyan, ngunit ang kanyang ngiti ay nagsasabing hindi niya iyon ipagpapalit sa kahit ano.
Lumago ang foundation at naging isa sa pinakamahalaga sa bansa. Nagsanay ng libu-libong kabataang tulad ni Ricardo noon ay may talento ngunit walang pagkakataon. Marami sa kanila ang kalaunay nagtrabaho sa Bautista Logistics. Tinatapos ang isang bilog na tiyak na papalakpakan ni Antonio nasaan man siya. At ang pulang Ferrari ay patuloy na tumakbo ng perpekto sa loob ng maraming dekada, inaalagaan ng parehong mga kamay na muling nagbigay buhay dito noong unang pagkakataon. Naging simbolo ito ng pamilya, paalala na ang pinakamagagandang kwento ay nagsisimula kapag hindi mo inaasahan. Dahil kung minsan may isang desperadong lalaking papasok sa isang talyer na nagmamakaawa para sa trabaho. At kung minsan, kung minsan, ang makikita niya ay higit pa sa trabaho. Makakahanap siya ng dahilan para maniwala na may mga himala na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang uri sa lipunan at na ang tadhana kapag nanaisin nito ay kayang gawing simula ng isang bagay na pambihira ang pinakamadilim na araw. Pumasok si Ricardo Santos sa Precision Motors na walang-wala. Lumabas siya ron na taglay ang lahat ng tunay na mahalaga sa buhay.